Lumaki sa hirap at hindi nakaramdam ng pagkalinga mula sa kanyang pamilya. Napariwara, nagnakaw, nakulong, at namuhay sa tawag ng laman. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nagising na kailangan na niyang iwanan ang mga maling nakagawian at mamuhay sa tamang landas. Siya si Edwin Samot. Kilala ngayon bilang isang matagumpay na hairstylist. Sama-sama nating alamin ang kwento kung paano naging sentro na ng buhay niya ngayon ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Dito sa Cayetano Inspiring Accounts. Edwin, maraming salamat sa pagbisita dito sa aming munting programa. Cayetano Inspiring Accounts. Ito yung mga panahon na kailangan natin makarinig ng pampalakas ng loob. Let's go to your story at piliin natin ang 7 highlights ng iyong journey mula sa umpisa hanggang sa iyong kinaroroonan ngayon na ikay isa sa mga top salon owners. Well, start tayo nung kabataan, di ba? Siyempre ako, kasi sa musmus nating edad, bugbugin ka, okay lang. Sigawan ka, okay lang na magulang mo. Kasi kabataan mo eh. Kasi wala kang alam sa anong sitwasyon. Basta ang alam mo, kabataan ka, ano mang gawin sa iyo ng magulang mo, susunod ka talaga. Itali ako ng hubad, paluin ako, pag-igibin ako na lang utusan. Konting malate ako sa school, papaluin ako, hahambalusin ako ng nanay ko. Hindi lang nanay ko, pati tatay ko. Ilang taong ka nun? Magmula nung siguro na 7 years old na ako. Na itinatali ka, Na ganoon. hubad, Oo, sinasaktan ka. hanggang grade 6 ako. Pero hindi ko alam kung bakit ako yung lagi. Sa 12 namin, ako lang lagi ang puntirang ganun. Hindi mo alam hanggang ngayon kung Hindi ko bakit. alam. Pero basta ang nalalaman ko that time, na kaya wala akong angal, hindi ko sila minumura, hindi ko sila Hindi ka lumalaban, in hindi other ako words. lumalaban. Oo. So, tinanggap mo lang, Edwin, Tinanggap in ko other lang words. yun. Tinanggap mo lang. Ano yung pangalawa? Yung gusto ko nang makakain ng masarap. Gusto ko nang makisalamuha o makisama sa mga tropa. Kaya yung time na yon, natuto na akong nag-umpisa na akong magnakaw. Ang trip ko lang ay makakain. Kasi yun lang ang kailangan ko eh. Wala naman akong kailangan iba kundi makakain. Yun nga, natuto na akong magnakaw. Pagkain lang muna noon. Saan ka nagnanakaw? Sa aking mga kamag-anak lang din, nakatabi namin. Siyempre, naaamoy mo pagkain, ikaw wala, siya nadadaanan mo kasi lalabas ka, dadaan sa bahay nila. Kaya chinitsayan ko sila na natutulog na o kaya gabi na. Katapos noon din, napasok ako sa school, merong canteen sa school na malapit sa amin. Yun ang pinasok ko. Doon ako nakakakuha ng mga chichirya. Tapos sa paghahanap ko ng mga pagkain lang doon, nakakita na rin ako ng pera. At doon na nag-umpisa na magkaroon ako ng pera sa pamamagitan ng pagnanakaw kong. Tapos siyempre, habang lumalaki ako, siyempre paglaki ko, nalaman ko na rin na iba ang aking pakiramdam at hindi ako nakakagusto sa kapwa ko sa babae. Okay. Kung hindi sa kapwa ko lalaki. Nagkaroon ako ngayon ng matinding experience dahil nakisama ako sa tropa, naturoan ako ng lalaki. When you discover that you were falling in love with another boy, ito yung pangatlong highlight ng iyong kwento. Puntahan natin yung pangatlo. Sige. Noong kasing panahon na yon na talagang grabe na yung mga nagagawa ko, naglayas na ako. Nagpunta ako ng Luneta noon. Pero bago ako nagpunta ng Luneta noon, meron akong kapitbahay na galing abroad at alam ko na may pera siya. Yun yung unang inakyat ko na bahay para meron akong pambaon. At nakatsyempo naman ako ng mga panahon na yon. Siguro meron akong mga 20,000, mga ganon. Naglayas ako, nagpunta ako ng Luneta. Pero may baong kang 20,000. Meron akong baon noon. Pero malaki na yun. Nakakatakot yun. Malaking pera na yun. Okay. And then magmula noon, yung time na yun, may nakilala akong mga bakla doon na tiga Bacoor. Yun yung hinanap ko. Magmula Luneta hanggang Bacoor, naglakad ako para doon ako makitira. Naturuan ako doon makatikim ng
kapwa ko lalaki. Ito na sa Bacoor na ito. Oo. Kaya doon na tumindi ang pangangailangan ko. Pero siyempre, nung na-inlove na ako, kailangan ko ng panibagong level ng mga dapat kong makuha o manakaw o matrabaho o kung ano. Kaya lumampas na ako sa pangagiging mga bahay-bahay lang doon sa amin. Nag-umpisa na ako sa tinda-tindahan, palengke. Siyempre, parang hindi pa rin nakakasapat. Hanggang sa pumasok na ako na nakarating na ako ng Pasay Cartimara. Kumukuha ako noon ng mga, ang strategy ko noon, meron akong mga magic box, yung tinatawag, yung box na may butas, doon mo, kunyari, bibili ka ng plaka, doon ko nilalagay lahat. Tapos binebenta ko naman doon sa Cavite yung mga plakang nakukuha ko. Kaya kumikita na ako noong halimbawa mga 500 ang mga panahon na yon. Kaya syempre nasusustentuhan ko na yung pagiging bakla ko hanggang sa dumating na in love. Yun yung sitwasyon na kailangan ko na ng malalaking kumbaga racket. At syempre wala namang kasalanan o mga gawang masama na hindi nabubulgar. Kaya yung time na yon, nahuli ako. How old were you then? Siguro yon mga 16. 16, okay. At yung kauna-unahan kong kulungan na napuntahan ay ang Pasay City Jail. Yung mga panahon na yun, syempre pag nakukulong ka, nagsisisi, pansamantala, kunyari, nananalangin. Pero ang iniisip ko noon, kailangan makita ako ng boyfriend ko kasi hahanapin ako. At nung nakalaya na ako, yung 3 months na sentence ko noon, balik uli ako sa dati. Dahil kasi nakita pa uli kami Ng boyfriend mo? ng boyfriend ko, na kailangan na mas matindi. At nakita ko, meron ako na-encounter na naging masarap na kulungan ko ay Manila City Jail. Kasi sa Manila City Jail, tanggap yung bakla. Tapos nililigawan. Kasi dito naman kako, libre na. Tapos iniibig ka pa, ikaw pa lang. Diba? Doon na ako, na-enjoy ko yun. Kaya nung time na lalabas na ako, nalungkot ako. Kasi yung naging boyfriend ko doon, rape ang kaso, matagal. Samantalang ako, theft lang ako, madali ako nakalabas. Kaya nalungkot ako. Kung pwede lang magnakaw uli ako, mahuli ka agad ako para makabalik uli ako ng ano. Tapos Pero sabi mo nga, meron ka pang ibang boyfriend. So, hindi lang isa. naging iba-iba yon. Naging iba-iba. Iba-iba yon. Pero matitindi. Nakulong ka ba muli when you were doing this? Noong mga bagay na yon, hindi na ako kasi napagod na ako Sabi ko, nakakapagod. Parang magnanakaw ka na naman kinaumagaha, tapos bandang hapon, magdadroga ka, tapos mga parting gabi ay magdidisco, panlalalaki mo lahat. Napagod ka? Napagod. Kaya nung napagod na ako, nagsimula na yung pananalangin ko. Sabi ko, Lord, napapagod na ako. Kaya lang, naiyak ako. Kasi ang trip ko, Wait, umiyak that was na the time when you started to pray. Nagnanakaw pa rin. Nagnanakaw pa rin? Oo, pero napapagod na. Napapagod na, pero kailan ka nag-umpisa magdasal? Na Lord, tulungan mo na. Yung time na talagang parang kahit saan ka magpunta, may huhuli na sa iyo. Kasi naikot mo na Cavite, Makati, Quezon City. Nakakarating pa ako hanggang sa Buanga, Davao. Hala? Oo, kasi sumasakay pa ako ng barko. Para lang, kasi wala na dito. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko, Lord? Ihanap mo naman ako mapapagkakitaan. Yung time na yun, nagkaroon na ako ng sitwasyon na mag-isip. Tapos ngayon, kaiikot, may mga parlor doon sa amin, nakakita ako ng isang hindi kagandahang bading. Tapos ang nakita ko lang na nagiging laman ng isipan ko, hindi pa rin para mag-ipon o magbigay sa pamilya. Ay, teka, dito, ang pangit niya, pero pinipilahan ng lalaki. Ang daming kliyente, ang daming customer na lalaki. Ay, teka, ito ang gagawin ko. Magpa-parlor ako, magpapakagaling ako. Yun ang mangyayari, magkakaroon ako ng lalaki. Yung pala ang yun. Pero lalaki pa rin talaga yung... Lalaki pa rin. Namasukan ka ba? Namasukan. Bilang? Hindi pa manggugupit noon. Yung katulong. Okay. Baksak lahat. Iwas sa nakaw, iwas sa pagpapa-image, iwas sa lahat ng kung ano mang iisipin, inignore ko lahat yun. Inignore mo lahat yan dahil gusto mo
Magdiretso. Magdiretso na. Oo. Tapos katulong lang talaga, walang sweldo, matuto lang. Kaya yung time na yon, nung nakuha ko na yung mga paraan na yon, namundok ako doon sa ate ko sa Batangas. Ginupitan ko ang buong baryo. Tinatanong ko sa, pwede na ba akong mamasukan uli o marunong na ba ako? Sabi, oo, pwede ka na. Kaya bumaba uli ako ng Cavite. Pero ginumpitan mo na ang buong Batangas. Buong lahat doon sa Taal, Batangas na yon. Nag-umpisa na akong iayos yung aking buhay. Okay. Pag kumita ako ng 300, 200 kaagad punta sa bangko. Araw-araw yon. Hanggang sa nakaipon ako ng 6,000, nasabi ko magtatayo ako ng parlor. Yun ngayon, nakapagtayo ako noon. Oo. Doon na nag-start yung career ko. Anong pangalan? Edwin Samot, Hair Design. Edwin Samot Hair Design. Oo, yun. Oo. Yun na yun. Doon ako nangarap. Saan tumuloy ito? Ang akala ko noon, ito na yung pinakamatindi kaya ako umangat. Yun lang yung dadatingan ng pangarap ko. Kumayod, bigay sa lalaki, kumayod sa lalaki, kumayod sa lalaki. One time, nakapanood ako ng sa TV, nakita ko na isang bakla nagpatotoo. Binago raw siya ng Diyos. Ay, sabi ko, may pag-asa ko pala. Yung time na yun, kinabukasan, parang may kakaiba na. Nag-start na siya. What happened? Dumating ang pakakataon na nakalaya ako sa droga, sa lalaki, at sa iba't iba pang mga bisyo. At nag-umpisa na ako makapag-ipon. Nag-ipon na ako, no, nakaipon na ako, hanggang sa naging 28 branches siya. Wow! Yes, yun. Oo, doon na siya. Na itama ko ang buhay ko at ng pamilya ko. At hindi lang yon. Yung time na naging maayos ako, kasi merong isang beses na binigyan ako ng ticket papuntang Singapore para sumali ako ng kompetisyon. Sabi ko, baka kung kailan nagbago ako, mabulat-lat pa ako, makulong pa ako, yung mga ganon. Tapos ngayon, sige, sabi ko nga daw sa NBI clearance. Pero bago pa mag-NBI, di ba, kailangan pa ng birth certificate. Noong pagkuha ka ng birth certificate, Edgar pala pangalan ko. Hindi pala Edwin, hindi pala Edgardo. Sabi ko, wow, virgin pa ako. Virgin ako sa kasalanan. Kaya, diretso ako sa NBI. Eto ang birth certificate, binigyan ka agad ako. Nakarating ako ng Singapore ngayon. At doon nanalo ako ng 6 na award. Kaya sa mga nakakapanood o sa nakarinig nito, na kahit anong sama mo, kahit anong dumi ng pangalan mo, o kayang linisin ni Lord at ibalik ka niya sa tamang kalalagyan, lalo't kalooban niya. Ang asset ng Edwin Samot na nag-start siya sa 6,000, nasa, na siya, 180 million. 180 million ang asset ng lugar natin. Oo. We have a forgiving God. What an inspiring story. Maraming salamat, Edwin. Thank you, Ben. Thank you for blessing us with your story. Maraming salamat. Salamat sa Diyos dahil may ginamit para makita tayo. Yes. Galing niya talaga.